ang Ginoo maana kaninyo. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan. Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Nahala na itong santos nga misa atong puyan, ipaambit ang gugmad kanina ni Kristo. Sa nakalabay mo sa katablaw kapin, inyong nabati ang santos nga misa, kananukad live diri sa Holy Rosary Cathedral ning Dambayan. O kinigatod sa tagsatag sa kapanimalay, pinagis kimalan sa DXDR, tatak RMN Defolog. Ang nagbisa karong buntaga, mao ang atong talahorong obispo, si Most Reverend Severo C. Carpari Dudi. Ang atong kauban is Special Events Team, Taksinumba, Sabatel Control, Tigdig Magdayo. Kini sa Mario lang kayo may onda kang salamat sa inyong pagpaminaw. Hangtod sa sunod ngayon, may buntag sa tanan. Studio, take it away. Tatak RMN DXDR Tatak RMN Radyo mo nationwide. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog City. Basta balita ang serbisyo publiko. Tatak RMN. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid at mga magulang, ang ating Ebanghelyo ngayon, kung hindi natin ito mauunawaan o mali ang ating pag-unawa, ay parang masasabi natin na hindi ang Panginoong Hesukristo ang nagsasalita sa gospel na ito. Bakit ko nasabi ito? Uulitin ko lang at ating sasagutin. Ang ating Ebanghelyo ngayon, kung hindi natin ito mauunawaan o maiintindihan o kung baga mali ang ating pag-uunawa nito, ay parang masasabi natin na hindi ang Panginoong Hesukristo ang nagsasalita nito. Bakit nasabi natin ito? Dahil kung nabasa na ninyo ang Ebanghelyo ngayon, kanina, nakadalo ako sa second mass sa cathedral. First mass pala. Okay, first mass, hindi second. Okay. Now, ang sabi ng Panginoong Hesukristo sa gospel, ang kaniyang pagparito, noong naparito siya, ipinanganak siya sa mahal na Inang Maria, ang pakay daw niya sa pagparito ay hindi upang matamo natin ang magandang pamumuhay o yung tinatawag nating kapayapaan. Ang pagparito niya daw ay upang hindi tayo magkakaisa. Ibig sabihin, para ma-divided tayo. Walang pagkakaisa. Ang kaniyang pagparito daw upang tayo ay mag-aaway-away. Hindi magkakaisa. Kaya nasabi natin na hindi ang Panginoong Hesukristo ang nagsasalita sa mga salitang iyan dahil taliwas iyan sa ibang mga talata ng Biblia ng sinabi, halimbawa, sa Isaias 9:6, ang ating Panginoong Hesukristo ay Prince of Peace, Prinsipe ng kapayapaan. So, bakit sasabihin natin ang ating Panginoong Hesukristo o unawain nating hindi kapayapaan? Ang dala ng Panginoong Hesukristo na sinabi na sa matandang tipan, sa hula pa lang, na ang ating Panginoong Hesukristo, Prinsipe ng kapayapaan.
Prince of Peace. Si Kristo ang dala niya upang ang ating pamumuhay ay may order, may kapayapaan, at magkakaisa tayo. Naalala ko ang Juan 17:11 nang sinabi ng Panginoong Jesucristo sa Ama, Ama, magkakaisa sana sila tulad ng ating pagkakaisa. So bakit sasabihin natin o uunawain natin hindi pagkakaisa ang dala ng Panginoong Jesucristo? Taliwas ito. So kaya sinabi natin na kung mali o hindi tama ang pagkaunawa natin sa sinabi ng Panginoong Jesucristo sa talata, ay parang masabi natin hindi siya ang nagsasalita. Dahil tayo mga Kristiyano, hindi naman tayo maniniwala na hindi pagkakaisa ang gusto ng Panginoong Jesucristo. Taliwas iyan. So, ang nasa isip natin mga Kristiyano, tayong naniniwala sa Panginoong Jesucristo, ay talagang pagkakaisa ang dala o gusto ng Panginoong Jesucristo. So, ngayon, ano ba ang tamang unawa sa sinabi niya? Dahil hindi naman natin masabing hindi siya ang nagsasalita. Dahil kung hindi siya ang nagsasalita sa Ebanghelyo natin ngayon, sa araw na ito, ay parang sinabi natin na mali yung sinabi sa talata. Mali yung sinabi sa Bible. kung ganon, kung tanggapin natin na yung interpretation na yung dala ng Panginoong Jesucristo ay yung pagkawatak-watak o para ma-divided tayo, hindi magkakaisa, talagang salungat yan. So, masasabi nating may kontradisyon ang sinabi sa Biblia. Pero ano ba ang tamang pakahulugan sa sinabi ni Kristo? Now, tandaan natin na si Kristo kung magsasalita sa Ebanghelyo, may pamamaraan siyang yung tinawag nating magsasabi siya sa pamamagitan ng allegory. O yung tinawag nating parabola. Yung bang hindi diretsahan ang mga salitang ginamit niya. Yung unawain pa natin ng malalim. Yung parable, no? Karamihan sa mga salita ng Panginoong Jesucristo, ginawa niya ito sa pamamagitan ng parable. Sa Bisaya pa, pasumbingay. Kaya uunawain natin dahil pasumbingay o parabola. A parable. No? So, ingat tayo sa pag-uunawa. Now, advice ko lang sa atin, no, na kung magbasa tayo ng Biblia, dapat sasangguni tayo sa kung sino ang nasa authority sa pagbabasa ng Biblia. No? Kung sino ang binigyan ng kapangyarihan o authority ng Panginoong Jesucristo ang siyang magsasabi o maghahayag sa definite o tamang unawa natin sa mga nabasa natin sa Biblia. Dahil kung tayo lang ang mag-interpret, yung tinawag nating private interpretation, talagang magkakamali tayo. Kaya nga, ipinagbawal sa Biblia, ipinagbawal sa ating pananampalatayang Katoliko yung private interpretation. Kung hindi ako nagkakamali, sinabi ito ni Apostol Pedro, ang ating unang papa, sa ikalawang Pedro 1:20. Baka magkakamali ako, no? Hindi ko dinala ang Biblia ko, no? Siguro kung hindi ikalawang Pedro, unang Pedro, no? Basta ang kapitulo 1, versikulo 20. Sinabi ni Pedro, Apostol Pedro, sa talatang ito na bawal ang private interpretation. Dahil alam ni Pedro kasi na yung private interpretation, no, kung
salalay natin ang pag-uunawa sa ating mga sarili, paiba-iba ang ating unawa. Kaya nga, ang ating relihiyon ngayon sa mundo, mangdami, hindi nagkakaisa dahil iba-iba ang interpretation. So, alam ito ng Diyos, alam ito ng Apostol Pedro, na ang private interpretation ay hindi tama. Akala natin tama, pero hindi. Dahil ang ebidensya natin na hindi ito tama, hindi tayo nagkakaisa. Ano ba ang ibig sabihin ni Kristo nang sinabi niya na ang kanyang pagparito hindi upang magkakaisa tayo, kundi para mag-aaway-away tayo, hindi magkakaisa? Okay. Now, ito. Si Kristo kasi ay hindi lang tao. Diyos din siya. Diyos na naging tao o nagkatawang tao. Ibig sabihin, dahil may nature siya na Diyos, isa siyang Diyos, ibig sabihin, alam niya kung ano ang mangyayari sa kinabukasan. Sa kanyang pagka-Diyos. Sa kanyang pagka-Diyos, all-knowing siya. Omniscient, katulad sa Ama. Dahil Diyos kasi. Diyos lang kasi ang omniscient o alam ang lahat. So, sa ating paniwalang Katoliko, si Kristo, Diyos na naging tao o nagkatawang tao, ibig sabihin, may nature siya. Ano ba yung nature sa Tagalog? May kalikasan siyang alam niya ang lahat. Pero, tandaan, dahil naging tao siya, meron din siyang kalikasan na hindi niya alam ang lahat. No? Sa pagkatao niya. Now, hindi natin ito matalakay ito kung bakit ganito. No? Dahil mystery kasi ang Diyos. No? So, hindi ko ipapaliwanag ito dahil ang hirap ipaliwanag nito. Pero sinabi ng Biblia na siya ay Diyos na nagkatawang tao o naging tao. So, may dalawang nature siya. May likas na Diyos, may likas na tao din. Sa kanyang pagkatao, pwedeng sabihin natin hindi niya alam ang lahat. No? At yun din ang ipinakita niya. Ang kanyang pagkatao nang sinabi niya sa Ebanghelyo na yung tinanong siya, alam ba niya kung kailan ang katapusan? Sinabi niya, hindi, walang nakakaalam, ang Ama lang. Kaya nga, may mga kapatid tayong hindi naniniwala na Diyos si Kristo dahil nasabi yan ng Panginoong Jesucristo, hindi niya alam ang lahat. Ang Diyos lang kasi ang alam ng lahat. Sinabi ni Kristo sa talatang iyon na hindi niya alam ang lahat, kaya nasabi nilang hindi Diyos si Kristo. Pero sa Catholic interpretation, hindi ganun ang pag-uunawa, o hindi ganun ang interpretation sa Catholic side o exegesis. Sinabi iyon ni Kristo dahil may tao siya na kalikasan. At saka hindi naman hindi niya pinipresenta ang kanyang pagka-Diyos dahil nagpakumbaba siya. Parang hindi niya inisip ang kanyang pagka-Diyos. Ang inisip lang niya ang kanyang pagkatao dahil nagpakumbaba siya. Saan ito mababasa? Sa Philippians 2, verse 6 to 8. Pilipos, Kapitulo 2, versikulo 6 hanggang 8, sinabi ni Apostol Pablo sa mga talatang ito na hindi ni Kristo inisip ang kaniyang pagka-Diyos. Hindi niya, sa Bisaya pa, pinasigarbo. Hindi niya inisip ang kanyang kalikasang Diyos. Nagpakumbaba siya bilang tao. So, nagpakumbaba. So, kaya, yung pagkatao lang niya ang kanyang iniisip. Kaya, sinabi niyang hindi niya alam ang lahat. Dahil tao kasi siya. Pero sa kanyang pagka-Diyos, sabi ni Apostol Pedro sa John chapter 21 verse 17 verse 15 to 17, ulitin ko, Juan
21:15 hanggang 17, may nasabi si Pedro na alam ni Kristo ang lahat. Parang kontradiksyon din kung hindi natin mauunawaan dahil may sinabi si Kristo na hindi niya alam ang lahat, pero sinabi ni Pedro sa John chapter 21 verse 15 to 17 na alam ni Kristo ang lahat. So parang kontradiksyon iyan kung hindi iyan natin mauunawaan o hindi tama ang ating pag-uunawa. Katulad din sa gospel natin ngayon. Hindi daw, sinabi ni Kristo, hindi daw pagkakaisa ang kaniyang dala. Di ba? Oh, kung mali ang ating unawa niyan, talagang parang masabi nating may kontradiksyon. O masabi nating hindi si Kristo ang nagsasalita. Di ba? Oh, okay, yun. Sa pagka-Diyos ni Kristo, alam niya ang lahat. So, ibig sabihin, ito ang explanation natin, ang unawa natin sa sinabi ni Kristo nang sinabi niya na ang pagbarito niya ay hindi upang matamo natin ang pagkakaisa, ang pag-away-away, yung hindi pagkakaisa ang dala niya. Ang ibig niyang sabihin ito, dahil alam na niya kung ano ang nasa kinabukasan. Alam niya kasi sa kanyang pagka-Diyos na tayong mga tao, ang gagawin natin ay yung resistance. Ano ba yung resistance? Yung hindi natin magawa yung sinabi niya sa mga aral niya tungkol sa pagkakaisa. Ibig sabihin, hindi natin tinatanggap ang kaniyang mga aral tungkol sa pagkakaisa. So kung hindi natin tinatanggap ang kaniyang mga aral tungkol sa pagkakaisa, anong mangyayari? Iyon, hindi tayo magkakaisa. Nasa isip natin na tama ang ating paraan, tama ang ating interpretasyon. Pero hindi pala. So, kung hindi tama ang ating interpretasyon, talagang mamisguide tayo sa ating pagtuturo sa Biblia. Imbis na magkakaisa tayo, may divided tayo. Ibig sabihin, alam na kasi ng Panginoong Jesucristo na tayong mga tao, piliin natin ang pagkakamali or magawa natin ang honest mistake na nang dahil sa paraan din ng demonyo na ipasa isip niya natin na tama ang unawa natin pero hindi. So kaya magawa natin ang hindi tama. Katulad sa nangyayari natin ngayon. Ang linaw naman sa aral ni Kristo tungkol talaga sa pagkakaisa. Pero kung hindi tama ang pagkaunawa natin sa kanyang mga salita, imbis na magawa natin ang tama, magawa natin ang mali. Na hindi natin alam na mali na pala ang ginawa natin. Kaya hindi tayo nagkakaisa. Yun ang ibig sabihin ng Panginoon. Dahil nakikita na niya kasi na magkakamali tayo sa ating mga paraan. No? Naalala ko tuloy, nakalimutan ko lang ang talata na sinabi ni Isaias na may inisip kasi ang tao na tama siya pero hindi pala. Naghatid pala sa kanyang kamatayan. Di ba? Nasa Biblia iyan, yung sinabi ni Propeta Isaias na ang tao ay may iisipin siyang akala niyang tama siya pero hindi. Hindi niya alam, pero sa bagay sa moral philosophy, honest mistake is not considered to be a sin. No? Hindi ka guilty kung ang mistake o ang kamalian natin hindi natin na sinasadya. Hindi natin alam na tayo nagkakamali, hindi tayo guilty. Pero isang dahilan iyan sa ating hindi pagkakaisa. Dahil kung mali ang ating unawa, siyempre, mali din ang ating magawa. Halimbawa, maraming mga kapatid natin ang nagtatag ng sarili nilang mga samahan sa relihiyon. Sa akalang tama sila. Pero hindi talaga ito ang tama. Dahil kaisa lang nagtatag ang Panginoong Jesucristo. Kaisa lang nagsimula ng isang iglesia o simbahan ng ating Panginoong Jesucristo. Bakit nagtatag pa tayo? Nagsimula pa tayo.
Ang linaw. Kaya tayo hindi nagkakaisa dahil nagtatag tayo ng ibang mga samahan na hindi pareho ang ating interpretasyon. Kaya hindi tayo nagkakaisa. Di ba? Akala natin tama tayo. Di ba? Akala natin tama tayo sa ginawa natin. Kaya nga, lalaban. Ipaglaban natin kung ano ang ating pananampalataya. Kaya tayo nagkakadibate. Di ba? Hindi tayo nagkakaisa. Kaya nga dito sa DXDR, sa ating istasyon, may programa tayong Sangka sa Kamatuoran na magdidibate tayo dahil hindi tayo nagkakaisa sa pag-interpret sa Biblia, pag-uunawa. Kaya nagdidibate tayo. At bawat isa natin, inakala nating tama tayo. Yung kabila naman, yung ibang side naman, akala nilang tama sila. Ako din, isa akong Catholic faith defender. Nasa isip ko, tama ang Katoliko. At kayo naman na hindi mga Katoliko, nasa isip ninyo, hindi tama ang Katoliko, kayo din ang tama. So, hindi pareho ang alam nating tama. Ang tanong, sino ba talaga ang nasa tama? Yun ang problema natin ngayon. Now, sa aking nalaman, sa aking pagsusuri, yung tama, yung tunay na simbahan na sinimulan ni Kristo. Alang-alang naman, ang maging tama yung sinimulan lang ng tao. Di ba? Mga kapatid at mga magulang. Okay. Yun ang ibig sabihin sa Ebanghelyo ngayon. Hindi ibig sabihin na hindi talaga dala ng Panginoong Jesucristo ang pagkakaisa. Nang sinabi niya na ang kanyang pagparito, hindi upang magkakaisa tayo, kundi para magkawatak-watak tayo, mag-aaway-away tayo, dahil mali kasi ang ating pag-uunawa sa kanyang mga salita. So, kapag mali ang ating pag-uunawa sa kanyang mga salita, ang mali din ang ating magawa, na sa akala natin tama tayo. Ang daming nagsimula o nagtatag ng mga samahan sa relihiyon ngayon. Kung ating alamin ang katotohanan, bakit maging tama ito? Kailan ba nagtatag o nagsimula ang ating Panginoong Jesucristo ng isang samahan na tunay na simbahan o iglesia? Noon pang unang siglo, 1st century. At nag-promise siya. May ano ba yun sa Tagalog yung mag-promise? Nawala sa isip ko. Hindi ko masabi. Kahit na alam ko na iyon. Yung nag-promise, alam naman ninyo kung anong ibig sabihin yan. Ang promise ng Panginoong Jesucristo, hindi magigiba ang simbahan na tinatag niya. Sinabi sa book of Luke chapter 1 verse 33, ito daw ay magpapatuloy. Ibig sabihin, ang tunay na simbahan o iglesia, nagsimula ito noon pang panahon ni Kristo at mga apostol. At nagpapatuloy ito. Kung anong samahan ito, siya ang makapagsabi sa definite o tamang unawa sa Biblia. So yung mga iglesia o simbahan na hindi si Kristo ang nagsimula, kahit na nasa isip nila na sila ang tama, hindi talaga maging tama o definite iyon dahil hindi si Kristo ang founder kasi. Di ba? Yun ang ibig sabihin sa Ebanghelyo ngayon. Kaya tayo hindi nagkakaisa dahil may mali sa ating pag-uunawa sa kanyang mga salita na sa akala natin tama tayo, pero hindi pala. Kaya hindi tayo nagkakaisa. So ako, nakasiguro kasi ako na ang simbahang Katoliko ang original church. So siya ang magsasabi ng definite interpretation sa Biblia. So kung lalabas tayo, iwanan natin ng simbahang Katoliko, ay talagang hindi tayo magkakaisa. Ano ang sinabi ni Apostol Juan sa unang Juan 2:18 hanggang 19? Yung mga Kristiyano daw, yung dating kaanib sa simbahan na sinimulan ni Kristo na humiwalay, ano ang sabi ni Juan? Sila ang nasa mali. Dahil sinabi niyang mga antikristo sila. Basahin ninyo sa
Unang Juan 2:18 hanggang 19, na yung nasa mali, iyong humiwalay sa original church o fellowship ng Panginoon. Pero, kung tatanungin sila, tama sila. Mali ang Katoliko. Dahil hindi daw si Kristo ang founder o nagsimula sa simbahang Katoliko. So, parang baliktad. At sinabi na ito ni Isaias na ito ang mangyayari, na darating ang panahon na yung tama gawing mali at yung mali gawing tama, babalik ta rin. Kaya nga, very careful tayong magbasa at magsusuri sa history at Biblia. Yung totoong sinimula ni Kristo na iglesia, siya talaga ang may dala sa katotohanan. Kaya, yung mga iglesia na huli nang nagsimula, sigurado akong may mali. Dahil hindi si Kristo ang nagsimula. Wala na tayong oras. Ipagpatuloy natin ito sa susunod na linggo dahil parang hindi pa natin nasabi lahat ang dapat nating sasabihin sa paksang ito. Okay? Ito pa rin ang lingkod ninyo sa palatuntunan ito, kapatid na Silbert, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tatak RMN. Ako si Lai, 32 years old, isa ka call center agent. Dako jud kayo nakog na frustration ang maglipong-lipong labi na sa trabahoan, especially kanang mukalit og tindog. Ina-recommend sa ako ang amiga ang Vertigon. Sa pipila ka bulan, nag-anam-anam jud og kawala nga kung dako jud kayo tabang ni sa ako ang Vertigon. Makakonsentrate nako sa akong pagtrabaho. Salamat Vertigon. Piliya ang natural na solusyon. Sa Vertigon, ang natural nga kasugdaran, ibalik ang kumpiyansa o ang maayong DXDR 981 sa Dipolog City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid at mga magulang, ang ating ebanghelyo ngayon, kung hindi natin ito mauunawaan o mali ang ating pag-unawa, ay parang masasabi natin na hindi ang Panginoong Hesukristo ang nagsasalita sa gospel na ito. Bakit ko nasabi ito? Uulitin ko lang at ating sasagutin. Ang ating ebanghelyo ngayon, kung hindi natin ito mauunawaan o maiintindihan o kung baga mali ang ating pag-uunawa nito, ay parang masasabi natin na hindi ang Panginoong Hesukristo ang nagsasalita nito. Bakit nasabi natin ito? Dahil kung nabasa na ninyo ang ebanghelyo ngayon, kanina nakadalo ako sa second mass sa cathedral. First mass pala. Okay, first mass, hindi second. Okay. Now, ang sabi ng Panginoong Hesukristo sa gospel, ang kaniyang pagparito noong naparito siya, ipinanganak siya sa mahal na Inang Maria, ang pakay daw niya sa pagparito ay hindi upang matamo natin ang magandang pamumuhay o yung tinatawag nating kapayapaan. Ang pagparito niya daw ay upang hindi tayo magkakaisa. Ibig sabihin, para ma-divided tayo. Walang pagkakaisa. Ang kaniyang pagparito daw upang tayo ay mag-aaway-away. Hindi magkakaisa. Kaya, nasabi natin na, hindi ang Panginoong Hesukristo ang nagsasalita sa mga salitang iyan dahil taliwas iyan sa
ibang mga talata ng Biblia ng sinabi, halimbawa, sa Isaias 9:6, ang ating Panginoong Jesucristo ay Prince of Peace, Prinsipe ng kapayapaan. So, bakit sasabihin natin ang ating Panginoong Jesucristo, uunawain nating hindi kapayapaan ang dala ng Panginoong Jesucristo na sinabi na sa matandang tipan, sa hula pa lang, na ang ating Panginoong Jesucristo, Prinsipe ng kapayapaan, Prince of Peace. Si Kristo ang dala niya upang ang ating pamumuhay ay may order, may kapayapaan, at magkakaisa tayo. Naalala ko ang Juan 17:11 nang sinabi ng Panginoong Jesucristo sa Ama, Ama, magkakaisa sana sila tulad ng ating pagkakaisa. So bakit sasabihin natin o uunawain natin hindi pagkakaisa ang dala ng Panginoong Jesucristo? Taliwas ito. So kaya sinabi natin na kung mali o hindi tama ang pagkaunawa natin sa sinabi ng Panginoong Jesucristo sa talata, ay parang masabi natin, hindi siya ang nagsasalita. Dahil tayong mga Kristiyano, hindi naman tayo maniniwala na hindi pagkakaisa ang gusto ng Panginoong Jesucristo. Taliwas iyan. So, ang nasa isip nating mga Kristiyano, tayong naniniwala sa Panginoong Jesucristo, ay talagang pagkakaisa ang dala o gusto ng Panginoong Jesucristo. So, ngayon, ano ba ang tamang unawa sa sinabi niya? Dahil hindi naman natin masabing hindi siya ang nagsasalita. Dahil kung hindi siya ang nagsasalita sa Ebanghelyo natin ngayon, sa araw na ito, ay parang sinabi natin na mali yung sinabi sa talata. Mali yung sinabi sa Bible. kung ganon, kung tanggapin natin na yung interpretation na yung dala ng Panginoong Jesucristo ay yung pagkawatak-watak o para ma-divided tayo, hindi magkakaisa, talagang salungat yan. So, masasabi nating may kontradiksyon ang sinabi sa Biblia. Pero ano ba ang tamang pakahulugan sa sinabi ni Kristo? Now, tandaan natin na si Kristo kung magsasalita sa Ebanghelyo, may pamamaraan siyang yung tinawag nating magsasabi siya sa pamamagitan ng allegory. O yung tinawag nating parabola. Yung bang hindi diretsahan ang mga salitang ginamit niya. Yung unawain pa natin ng malalim. Yung parable, karamihan sa mga salita ng Panginoong Jesucristo, ginawa niya ito sa pamamagitan ng parable. Sa Bisaya pa, pasumbingay. Kaya uunawain natin dahil pasumbingay o parabola. A parable. No? So, ingat tayo sa pag-uunawa. Now, advice ko lang sa atin, na kung magbasa tayo ng Biblia, dapat sasangguni tayo sa kung sino ang nasa authority sa pagbabasa ng Biblia. Kung sino ang binigyan ng kapangyarihan o authority ng Panginoong Jesucristo, ang siyang magsasabi o maghahayag sa definite o tamang unawa natin sa mga nabasa natin sa Biblia. Dahil kung tayo lang ang mag-interpret, yung tinawag nating private interpretation, talagang magkakamali tayo. Kaya nga, ipinagbawal sa Biblia,
ipinagbawal sa ating pananampalatayang Katoliko yung private interpretation. Kung hindi ako nagkakamali, sinabi ito ni Apostol Pedro, ang ating unang Papa, sa ikalawang Pedro 1:20. Baka magkakamali ako, no? Hindi ko dinala ang Biblia ko, no? Siguro kung hindi ikalawang Pedro, unang Pedro. No? Basta ang Kapitulo 1, versikulo 20. Sinabi ni Pedro, Apostol Pedro, sa talatang ito na bawal ang private interpretation. Dahil alam ni Pedro kasi na yung private interpretation, kung salalay natin ang pag-uunawa sa ating mga sarili, paiba-iba ang ating unawa. Kaya nga, ang ating relihiyon ngayon sa mundo, mangdami, hindi nagkakaisa dahil iba-iba ang interpretation. So, alam ito ng Diyos, alam ito ng Apostol Pedro, na ang private interpretation ay hindi tama. Akala natin tama, pero hindi. Dahil ang ebidensya natin na hindi ito tama, hindi tayo nagkakaisa. Ano ba ang ibig sabihin ni Kristo nang sinabi niya na ang kanyang pagparito hindi upang magkakaisa tayo, kundi para mag-aaway-away tayo, hindi magkakaisa? Okay. Now, ito, si Kristo kasi ay hindi lang tao. Diyos din siya. Diyos na naging tao o nagkatawang tao. Ibig sabihin, dahil may nature siya na Diyos, isa siyang Diyos, ibig sabihin, alam niya kung ano ang mangyayari sa kinabukasan, sa kanyang pagka-Diyos. Sa kanyang pagka-Diyos, all-knowing siya, omniscient, katulad sa Ama. Dahil Diyos kasi. Diyos lang kasi ang omniscient o alam ang lahat. So, sa ating paniwalang Katoliko, si Kristo, Diyos na naging tao o nagkatawang tao, ibig sabihin, may nature siya. Ano ba yung nature sa Tagalog? May kalikasan siyang alam niya ang lahat. Pero, tandaan, dahil naging tao siya, meron din siyang kalikasan na hindi niya alam ang lahat, no? Sa pagkatao niya. Now, hindi natin ito matalakay ito kung bakit ganito, no? Dahil mystery kasi ang Diyos, no? So, hindi ko ipapaliwanag ito dahil ang hirap ipaliwanag nito. Pero sinabi ng Biblia na siya ay Diyos na nagkatawang tao o naging tao. So, may dalawang nature siya. Kapatid tayong hindi naniniwala na Diyos si Kristo dahil nasabi yan ng Panginoong Jesucristo, hindi niya alam ang lahat. Ang Diyos lang kasi ang alam ng lahat. Sinabi ni Kristo sa talatang iyon na hindi niya alam ang lahat, kaya nasabi nilang hindi Diyos si Kristo. Pero sa Catholic interpretation, hindi ganon ang pag-uunawa o hindi ganon ang interpretation sa Catholic side o exegesis. Sinabi iyon ni Kristo dahil may tao o siya na kalikasan. At saka hindi naman hindi niya pinipresenta ang kaniyang pagka-Diyos dahil nagpakumbaba siya. Parang hindi niya inisip ang kaniyang pagka-Diyos. Ang inisip lang niya ang kanyang pagkatao dahil nagpakumbaba siya. Saan ito mababasa? Sa Philippians 2, verse 6 to 8. Pilipos, Kapitulo 2, versikulo 6 hanggang 8, sinabi ni Apostol Pablo sa mga talatang ito na hindi ni Kristo inisip ang kaniyang pagka-Diyos. Hindi niya, sa Bisaya pa, pinasigarbo. Hindi niya inisip ang kanyang kalikasang Diyos. Nagpakumbaba siya bilang tao. So, nagpakumbaba. So, kaya, yung pagkatao lang niya ang kanyang iniisip.
Kaya sinabi niyang hindi niya alam ang lahat. Dahil tao kasi siya. Pero sa kanyang pagka-Diyos, sabi ni Apostol Pedro sa John chapter 21 verse 17, verse 15 to 17, ulitin ko, Juan 21, 15 hanggang 17, may nasabi si Pedro na alam ni Kristo ang lahat. Parang kontradiksyon din kung hindi natin mauunawaan dahil may sinabi si Kristo na hindi niya alam ang lahat, pero sinabi ni Pedro sa John chapter 21 verse 15 to 17 na alam ni Kristo ang lahat. So parang kontradiksyon iyan kung hindi iyan natin mauunawaan o hindi tama ang ating pag-uunawa. Katulad din sa gospel natin ngayon. Hindi daw, sinabi ni Kristo, hindi daw pagkakaisa ang kanyang dala. Di ba? Kung mali ang ating unawa niyan, talagang parang masabi nating may kontradiksyon. O masabi nating hindi si Kristo ang nagsasalita. Di ba? Okay, yun. Sa pagka-Diyos ni Kristo, alam niya ang lahat. So, ibig sabihin, ito ang explanation natin, ang unawa natin sa sinabi ni Kristo nang sinabi niya na ang pagbarito niya ay hindi upang matamo natin ang pagkakaisa, ang pag-away-away, yung hindi pagkakaisa ang dala niya, ang ibig niyang sabihin nito, dahil alam na niya kung ano ang nasa kinabukasan. Alam niya kasi sa kanyang pagka-Diyos na tayong mga tao, ang gagawin natin ay yung resistance. Ano ba yung resistance? Yung hindi natin magawa yung sinabi niya sa mga aral niya tungkol sa pagkakaisa. Ibig sabihin, hindi natin tinatanggap ang kaniyang mga aral tungkol sa pagkakaisa. So kung hindi natin tinatanggap ang kaniyang mga aral tungkol sa pagkakaisa, anong mangyayari? Iyon, hindi tayo magkakaisa. Nasa isip natin na tama ang ating paraan, tama ang ating interpretasyon. Pero hindi pala. So, kung hindi tama ang ating interpretasyon, talagang mamisguide tayo sa ating pagtuturo sa Biblia. Imbis na magkakaisa tayo, may divided tayo. Ibig sabihin, alam na kasi ng Panginoong Jesucristo na tayong mga tao, piliin natin ang pagkakamali or magawa natin ang honest mistake na nang dahil sa paraan din ng demonyo na ipasa isip niya natin na tama ang unawa natin pero hindi. So kaya magawa natin ang hindi tama. Katulad sa nangyayari natin ngayon. Ang linaw naman sa aral ni Kristo tungkol talaga sa pagkakaisa. Pero kung hindi tama ang pagkaunawa natin sa kanyang mga salita, imbis na magawa natin ang tama, magawa natin ang mali. Na hindi natin alam na mali na pala ang ginawa natin, kaya hindi tayo nagkakaisa. Yun ang ibig sabihin ng Panginoon. Dahil nakikita na niya kasi na magkakamali tayo sa ating mga paraan. Naalala ko tuloy, nakalimutan ko lang ang talata na sinabi ni Isaias na may inisip kasi ang tao na tama siya, pero hindi pala. Naghatid pala sa kanyang kamatayan. Diba? Nasa Biblia iyan, yung sinabi ni Propeta Isaias na ang tao ay may iisipin siyang akala niyang tama siya, pero hindi. Hindi niya alam, pero sa bagay, sa moral philosophy, honest mistake is not considered to be a sin. No? Hindi ka guilty kung ang mistake o ang kamalian natin, hindi natin sinasadya. Hindi natin alam na tayo nagkakamali, hindi tayo guilty. Pero isang dahilan iyan sa ating hindi pagkakaisa. Dahil kung mali ang ating unawa, siyempre, mali din ang ating magawa. Halimbawa, maraming mga kapatid natin ang nagtatag ng sarili nilang mga samahan sa relihiyon.
sa akalang tama sila. Pero hindi talaga ito ang tama. Dahil kaisa lang nagtatag ang Panginoong Jesucristo. Kaisa lang nagsimula ng isang iglesia o simbahan ng ating Panginoong Jesucristo. Bakit nagtatag pa tayo? Nagsimula pa tayo? Ang linaw. Kaya tayo hindi nagkakaisa dahil nagtatag tayo ng ibang mga samahan na hindi pareho ang ating interpretasyon. Kaya hindi tayo nagkakaisa. Di ba? Akala natin tama tayo. Diba? Akala natin tama tayo sa ginawa natin. Kaya nga, lalaban. Ipaglaban natin kung ano ang ating pananampalataya. Kaya tayo nagkakadibate. Diba? Hindi tayo nagkakaisa. Kaya nga, dito sa DXDR, sa ating istasyon, may programa tayong Sangka sa Kamatuuran na magdidibate tayo dahil hindi tayo nagkakaisa sa pag-interpret sa Biblia, pag-uunawa. Kaya nagdidibate tayo. At bawat isa natin, inakala nating tama tayo. Yung kabila naman, yung ibang side naman, akala nilang tama sila. Ako din, isa akong Catholic faith defender. Nasa isip ko, tama ang Katoliko. At kayo naman na hindi mga Katoliko, nasa isip ninyo, hindi tama ang Katoliko, kayo din ang tama. So, hindi pareho ang alam nating tama. Ang tanong, sino ba talaga ang nasa tama? Yun ang problema natin ngayon. Now, sa aking nalaman, sa aking pagsusuri, yung tama, yung tunay na simbahan na sinimulan ni Kristo. Alang-alang naman, ang maging tama yung sinimulan lang ng tao. Diba? Mga kapatid at mga magulang. Okay. Yun ang ibig sabihin sa Ebanghelyo ngayon. Hindi ibig sabihin na hindi talaga dala ng Panginoong Jesucristo ang pagkakaisa. Nang sinabi niya na ang kanyang pagparito hindi upang magkakaisa tayo, kundi para magkawatak-watak tayo, mag-aaway-away tayo dahil mali kasi ang ating pag-uunawa sa kanyang mga salita. So, kapag mali ang ating pag-uunawa sa kanyang mga salita, ang mali din ang ating magawa na sa akala natin tama tayo. Ang daming nagsimula o nagtatag ng mga samahan sa relihiyon ngayon. Kung ating alamin ang katotohanan, bakit maging tama ito? Kailan ba nagtatag o nagsimula ang ating Panginoong Jesucristo ng isang samahan na tunay na simbahan o iglesia? Noon pang unang siglo, first century. At nag-promise siya. May ano ba yun sa Tagalog yung mag-promise? Nawala sa isip ko. Hindi ko masabi. Kahit na alam ko na iyon. Yung nag-promise, alam naman ninyo kung anong ibig sabihin yan. Ang promise ng Panginoong Jesucristo, hindi magigiba ang simbahan na tinatag niya. Sinabi sa book of Luke chapter 1 verse 33, ito daw ay magpapatuloy. Ibig sabihin, ang tunay na simbahan o iglesia, nagsimula ito noon pang panahon ni Kristo at mga apostol. At nagpapatuloy ito. Kung anong samahan ito, siya ang makapagsabi sa definite o tamang unawa sa Biblia. So yung mga iglesia o simbahan na hindi si Kristo ang nagsimula, kahit na nasa isip nila na sila ang tama, hindi talaga maging tama o definite iyon dahil hindi si Kristo ang founder kasi. Di ba? Yun ang ibig sabihin sa Ebanghelyo ngayon. Kaya tayo hindi nagkakaisa dahil may mali sa ating pag-uunawa sa kanyang mga salita na sa akala natin tama tayo. Pero hindi pala. Kaya hindi tayo nagkakaisa. So ako, nakasiguro kasi ako na ang simbahang Katoliko ang original church. So siya ang magsasabi ng definite interpretation sa Biblia. So, kung lalabas tayo, iwanan natin ng simbahang Katoliko, ay talagang hindi tayo magkakaisa. Ano ang sinabi ni Apostol Juan sa unang Juan 2:18 hanggang 19? Yung mga
Kristiyano daw, yung dating kaanib sa simbahan na sinimulan ni Kristo na humiwalay, ano ang sabi ni Juan? Sila ang nasa mali. Dahil sinabi niyang mga antikristo sila. Basahin ninyo sa unang Juan 2:18 hanggang 19, na yung nasa mali, iyong humiwalay sa original church o fellowship ng Panginoon. Pero, kung tatanungin sila, tama sila. Mali ang Katoliko. Dahil hindi daw si Kristo ang founder o nagsimula sa simbahang Katoliko. So, parang baliktad. At sinabi na ito ni Isaias na ito ang mangyayari na darating ang panahon na yung tama gawing mali at yung mali gawing tama, babalik ta rin. Kaya nga, very careful tayong magbasa at magsusuri sa history at Biblia. Yung totoong sinimulan ni Kristo na iglesia, siya talaga ang may dala sa katotohanan. Kaya, yung mga iglesia na huli nang nagsimula, sigurado akong may mali. Dahil hindi si Kristo ang nagsimula. Wala na tayong oras. Ipagpatuloy natin ito sa susunod na linggo dahil parang hindi pa natin nasabi lahat ang dapat nating sasabihin sa paksang ito. Okay? Ito pa rin ang lingkod ninyo sa palatuntunang ito, kapatid na Silbert, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tatak RMN.